Sa pagtanda, napapansin nating unti-unting humihina ang ating mga kasukasuan at tila ba mas madalas tayong makaramdam ng pananakit sa tuhod, pinti at iba pang bahagi ng katawan. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang unti-unting pagbaba ng collagen sa ating katawan. Ang collagen ay isang uri ng responsable sa pagiging matibay at nababanat ng ating mga kasukasuan, kalamnan, balat, at lalo na ng mga litid at buto. Kapag kulang tayo sa collagen, mas mabilis tayong makaranas ng pamamaga sa binti, pananakit ng tuhod at pagkasira ng mga kasukasuan. Kaya naman napakahalaga na sa edad na 60 pataas, unahin natin ang mga pagkaing tutulong upang mapanatili o mapunan ang nawawalang collagen sa ating katawan. Sa kulturang Pilipino, maraming likas na pagkain ang hindi lang masarap kundi mayaman din sa collagen. Kaya't sa video na ito tatalakayin natin ang 7 pagkaing Pinoy na maaaring makatulong hindi lang upang mabawasan ang pamamaga sa katawan, kundi upang mapanatili rin ang lakas at tibay ng mga kasukasuan. Isa na itong mahalagang hakbang upang tayo ay manatiling aktibo, makalakad ng maayos at magpatuloy sa pagtamasa ng buhay kahit tayo ay nasa senior years na. Huwag nating hayaang mapigilan tayo ng pananakit o pamamaga. Oras na para sabihin goodbye pamamaga. Unang pagkain, bulalo. Klasikong Pinoy na mayaman sa collagen. Isa sa mga pinakaminamahal na putahe sa bawat sulok ng Pilipinas. Lalo na kapag tag-ulan o malamig ang simoy ng hangin ay ang walang kamatayang bulalo. Mainit-init, malinamnam at punong-puno ng alaala ng masayang salo-salo sa probinsya. Ang bulalo ay hindi lamang pampabusog. Ang bulalo ay karaniwang gawa sa buto-buto ng baka. Particular na ang may utak o bone marrow na siyang mayaman sa gelatin at collagen. Kapag pinakuluan ito sa mahabang oras, ang collagen ay unti-unting lumalabas mula sa buto at humahalo sa sabaw. Kaya't bawat higop ng sabaw ay parang gamot sa rayuma, kirot ng tuhod at pamamaga ng binti. Hindi na kailangan ng mamahaling supplement. Ang likas na lunas ay nasa ating tradisyonal na lutong bahay. Sa mga gaya ng Tagaytay, Batangas at maging sa mga bundok ng Cordera, ang bulalo ay hindi lamang pagkain kundi bahagi ng kultura. Sa mga piyesta, kasalan at kahit simpleng kainan sa karenderya, ang mainit na bulalo ay laging bida. Para sa mga lolo't lola, ito ay pampalakas ng katawan lalo na kung sinabayan ng bulay tulad ng mais, repolyo, pechay, at minsan pa ay nilalagyan ng saging na saba para sa dagdag na enerhiya. Sa mga baryo may kasabihan pa na kung gusto mong lumakas ang tuhod mo, humigup ka ng sabaho ng bulalo. Ngunit mahalaga ring tandaan na kahit masustansya ito dapat ay nasa tamang dami lamang. Hindi ito araw-araw na ulam lalo na't may kaakibat itong taba at kolesterol. Sa mga senior, mainam na samahan ito ng regular na paglakad-lakad o ehersisyo sa umaga para mas maging epektibo sa pagpapalakas ng kasukasuan. Kung iisipin ang bulalo ay higit pa sa isang putahe. Isa itong paaalala ng pagmamahal sakit mula sa nanay na naglalaga nito buong umaga hanggang sa pamilyang sabay-sabay na sumasalubong sa hapunan. Sa bawat lagok ng sabaw ay may kasamang alaala ng simpleng buhay, kalusugan at pagkakabuklod ng pamilya. At sa panahong moderno na at abala ang lahat, ang pagbalik sa pagkain gaya ng bulalo ay isang hakbang sa mas malusog, mas makulay at mas makapilipinong pamumuhay. Pangalawa pagkain, tinolang manok na may buto. Ginhawa at galing ng lola sa bawat higop. Isa sa mga pinakapinapahalagahang pagkain sa kulturang Pilipino ay ang tinolang manok. Lalo na kapag habang ang malunggay naman ay taglay ang vitamina C na tumutulong sa pagsipsip ng collagen mula sa pagkain. Sa bawat higop ng sabaw, tila ba bumabalik ang lakas at ginhawa ng katawan. Para sa mga lolo't lola, ang tinolang manok ay hindi lamang pagkain, kundi ritual ng pangangalaga sa sarili, paggunita sa kabataan, at paalala na ang kalusugan ay pwedeng alagaan gamit ang simpleng luto ng tahanan. Sa bawat sabaw ng tinola, naroon ang pagmamahal ng pamilya, ang dunong ng mga nauna sa atin at ang lakas na hinahanap ng bawat Pilipinong senior. Kaya sa susunod na magluto ka, damhin mo ang alaala ng ating kultura at hayaan ang bawat higop ay maging hakbang patungo sa mas malusog na katawan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo.
Pangatlong pagkain, bangus. Isdang mayaman sa omega-3 at collagen para sa malusog na kasukasuan. Hindi mawawala sa pagkainan ng bawat pamilyang Pilipino, ang bangus sa guri ang national fish ng Pilipinas. Mula sa simpleng almusal hanggang sa mga pistang bayan, laging may pwesto ang bangus sa ating kultura at kusina. Bukod sa malasa at masarap itong iprito o iihaw, ang bangus ay kilala rin bilang isa sa mga isdang pinakamayaman sa collagen. Isang proteinang mahalaga para mapanatili ang kalusugan ng ating balat, buto at lalo na ng mga kasukasuan. Para sa mga senior citizen na madalas makaranas ng pananakit o paninigas ng tuhod, pamamaga ng binti o panlalambot ng kalamnan, ang regular na pagkain ng bangus ay maaring makatulong upang mapanatili ang lakas at liksi ng katawan. Ang balat ng bangus na madalas tinatanggal ng ilan dahil sa taba ay siya mismong bahagi na may mataas na antas ng collagen. Kapag ito'y niluto ng buo lalo na sa mga lutong may sabaw tulad ng sinigang o nilaga, nakatutulong pa ang maliliit na tinik o buto nito upang maglabas ng calcium at iba pang sustansyang pampalakas ng buto. Kaya't sa halip na tanggalin ang balat at buto, mainam na isama ito sa pagluluto upang masulit ang benepisyo para sa mga kasukasuan, lalo na sa mga matatandang mas prone sa arthritis o osteoporosis. Sa mga bayabaying lalawigan tulad ng Pangasinan, Zambales at Bataan, hindi lamang ito basta isda, ito ay bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Sa Pangasinan, halimbawa may selebasyon na tinatawag na Bangus Festival, kung saan ipinagmamalaki ang masaganang-an ng bangus, ang iba't ibang paraan ng pagluluto nito, mula sa inihaw, rinong bangus, paksiw, ginataan hanggang sinigang. Ang mga pagkain ito ay hindi lamang paborito ng masa, kundi may taglaybing benepisyo para sa kalusugan lalo na sa mga senior. Para sa mga matatanda na nais kumain ng masustansyang ngitwin ng mamantikang putay, ang pinasingawang bangus na may paunting suka, luya at bawang ay isang napakagandang alternatibo. Bukod sa collagen, mataas din ang bangus sa omega-3 fatty acids, isang uri ng malusog na taba na tumutulong para pababain ang pamamaga sa katawan, suportahan ang kalusugan ng puso at magpadulas ng kasukasuan upang maiwasan ang pagkasira o labis na paninigas. Sa kulturang Pilipino, kung saan ang pagkain ay hindi lamang tungkol sa nutrisyon, kundi isang ekspresyon ng pagmamahal, lalo na sa mga lolo at lola. Ang paghain ng bangus pinggan ay parang pagsasabing gusto ko pang tumagal ka. Kaya't kung nais mong mapanatiling malusog ang iyong katawan at manatiling aktibo sa kabila ng edad, isama ang bangus yung lingguhang menu. Hindi lang ito masarap, ito rin ay makatutulong para mapanatili ang iyong lakas, ginhawa at sigla. Tunay na pagkaing Pinoy para sa pusong Pilipino. Pang-apat na pagkain, itlog. Simpleng superfood para sa lakas ng kasukasuhan. Alam nating lahat na ang itlog ay isa sa pinakapayag ngunit pinakamabisa at masustansyang pagkain sa ating hapag. Sa bawat sulok ng Pilipinas mula sa mga kabahayan sa baryo hanggang sa abalang kalsada ng Maynila, karaniwan ng may nakahand itlog sa mesa. Hindi lang ito abot kaya at madaling lutuin, kundi isa rin itong superfood na sagana sa proteina, vitamina, at lalo na sa collagen na mahalaga para sa mga kasukasuan, lalo na sa mga senior. Para sa mga nakakatanda, ang pagdagdag ng itlog sa pang-araw-araw na pagkain ay isang simpleng paraan upang mapangalagaan ang kalusugan ng buto, kalamnan at kasukasuan. Sa puti ng itlog o egg whites, matatagpuan ang mataas na level ng collagen protein, isang pangunahing sangkap na nagpapalakas at nagpapatibay sa ating mga kasukasuan. Hindi man ito kasing popular ng mga mamahaling collagen supplement pero sa totoo lang ang itlog ay natural na pinagmumulan ng proteinang ito. Kapag isinama ang pula ng itlog, nakakamit din natin ang healthy fats na tumutulong sa pagsipsip ng nutrisyon sa ating katawan. Kung babalikan natin ang ating kultura, maraming alaala ang nakakabit sa itlog. Madalas itong ipinabaon sa mga estudyante nilagang itlog sa maliit na plastic na may asin. Sa mga umaga sa baryo, kasama ng kape ang tortang itlog na may giniling o gulay. Kapag may sopas, laging may hiniwang itlog na nagpapalasa at nagpapasustansya. Sa mga piyesta o handaan, hindi nawawala ang hard-boiled egg sa mga handa. Sa madaling salita, bahagi na ng ating pagka-Pilipino ang itlog mula sa bata hanggang sa matatanda. Para sa mga senior citizen, ang isang nilagang itlog tuwing almusal ay sapat na upang bigyan ng lakas ang katawan. Ida pa ang saging na saba o nilagang kamote. Ito'y isang kumpletong pagkain na mura, masustansya at madaling hanapin sa palengke. Hindi mo na kailangang gumastos ng malaki para sa imported na produkto o pagkain. Ang itlog ay patunay na minsan. Ang pinaka-epektibong lunas ay nasa ating kusina na. Paalala lamang iwasan ang labis na pagprito ng itlog
lalo na kung may kondisyon sa puso o mataas ang kolesterol. Ang isang pirasong nilagang itlog kada araw ay sapat na upang mapanatiling malakas at flexible ang kasukasuan. Kung nais mong mag-iba pa minsan-minsan, maaari ring subukan ang itlog ng pugo. Mas maliit ito ngunit mas mataas ang konsentrasyon ng protina at collagen. Kaya perfect para sa mga senior na gustong dagdagan ang nutrisyon ng kanilang katawan. Sa panahon ngayon na marami na tayong nararamdamang pananakit sa katawan dala ng edad, magandang balikan ang mga simpleng pagkain na ating nakasanayan tulad ng itlog. Isa ito ang unsong hero sa kalusugan ng mga Pilipinong senior. Ang sikreto sa matibay na kasukasuan ay hindi palaging mahal o komplikado. Minsan nasa isang pirasong itlog lang pala. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa'yo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa'yo. Ngayon magpatuloy tayo. Panglimang pagkain monggo, gulay ng lakas at ginhawa. Hindi natin pwedeng baliwalain ang monggo sa listahan ng mga pagkaing makatulong sa kasukasuan, lalo na para sa mga senior na nagnanais manatiling masigla at malakas ang katawan. Bagamat ang monggo ay hindi direktang pinagkukunan ng collagen, ito ay itinuturing na isang powerhouse pagdating sa nutrisyon. Mataas ito sa protina, iron, fiber at lalo na sa leucine, isang uri ng amino acid na may mahalagang papel sa produksyon ng collagen sa ating katawan. Ang collagen ay isang uri ng proteinang nagpapalakas at nagpapatibay sa ating balat, kasukasuan, litid at kalamnan. Kaya't ang regular na pagkain ng monggo ay makatulong upang maiwasan ang pananakit ng tuhod, kirot sa balakang at paninigas ng mga kasukasuan. Sa kulturang Pilipino, ang monggo ay hindi lamang isang simpleng pagkain. Ito rin ay simbolo ng tradisyon, pagtitipid at malasakit sa kalusugan ng pamilya. Karaniwan itong niluluto at inihahahain tuwing Biyernes sa maraming tahanan sa Pilipinas. Minsan ito ay sinasabayan ng pritong isda, daing o tinapa. May mga pamilya ring hinaluan ito ng malunggay, ampalaya o kalabasa upang mas lalong mapataas ang sustansya nito. Sa mga probinsya, ang monggo ay kadalasang sinasangkot siya sa bawang at sibuyas. Pagkatapos ay tinatambakan ng pagmamahal at pasensya sa pagluluto. Sa mga matatanda, ang ganitong pagkain ay may hatid na comfort. Parang yakap mula sa nakaraan, mula sa mga panahong sabay-sabay pa ang buong pamilya sa hapagkainan. Para sa mga lolo at lola, ang monggo ay isang abot-kayang alternatibo sa mamahaling karne o pagkain mula sa mga restaurant. Bukod sa nakabubusog, ito rin ay nagtataglay ng anti-inflammatory properties na mainam laban sa pananakit ng mga kasukasuan. Ayon sa mga eksperto, ang regular na pagkain ng protina na mula sa halaman tulad ng monggo ay may mas mababang panginay na magdulot ng uric acid buildup kumpara sa proteinang galing sa karne. Kaya kung ikaw ay isa sa mga seniors na madalas sumasakit ang mga tuhod o balakang, mainam na gawing bahagi ng iyong lingguhang meal plan ang monggo. Mas lalong napapalusog ang monggo kapag sinamahan ito ng complex carbohydrates tulad ng brown rice, mais o kamote. Hindi lamang nito pinapanatili ang sigla ng katawan, kundi tumutulong din upang mapanatili ang normal na timbang ng isang senior na mahalaga para sa kalusugan ng mga kasukasuan. Kaya't huwag baliwalain ang simple makapangyarihang gulay na ito. Ang monggo ay tunay na gulay ng lakas at ginhawa, isang pagkain na sumasalamin sa sipag, tiyaga at malasakit ng kulturang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang tradisyong ito hindi lamang dahil sa lasa, kundi dahil ito'y isang susi sa mas malusog at mas masiglang pagtanda. Pang-anim na pagkain, lato at guso, dagat na halamang pampalusog ng binti. Sa mga bayang malapit sa dagat, partikular na sa Visayas at Mindanao, hindi lamang simpleng pagkain ng mga sewid na lato at guso. Isa na silang bahagi ng pana at kultura ng mga Pilipino. Sa bawat hapagkainan sa probinsya, lalo na sa mga baryo sa tabing dagat, makikita mong may mangkok ng lato na may suka, kamatis, sibuyas at kaunting asin. Isang tradisyonal na pampagana na nagbibigay sigla sa bawat kain. Pero alam mo bang higit pa sa lasa ang kayang ibigay ng mga ito? Ang lato at guso ay kilalang mayaman sa glycoprotein na may collagen-like properties na tumutulong sa pagpapalusog ng ating mga kasukasuan at binti. Para sa mga senior na madalas makaranas ng pananakit ng tuhod, pamamaga ng paa o paninigas ng kasukasuhan, ang simpleng pagkaing dagat na ito ay tila likas na lunas. Hindi lang basta masarap, ito rin ay puno ng iodine, calcium at magnesium, mga mineral na mahalaga sa pagpapatibay ng buto, pagsasaayos ng muscle function at pagpigil sa muscle cramps.
Sa mga atutubong pamayanan, kinikilala ang seaweed hindi lang bilang ulam kundi bilang gamot. Sa katotohan, may mga matatanda sa mga isla ng Cebu, Siquijor at Samar na naniniwalang ang regular na pagkain ng lato ay nakatutulong para maging magaan ang pakiramdam ng kanilang katawan at hindi agad makaramdam ng pangangalay sa mga bias. Sinasabayan pa ito ng maikling lakad tuwing umaga habang tinatanaw ang dagat. Isang simpleng ritual na nagpapalakas ng katawan at isipan. Bukod pa rito, ang lato ay madaling hanapin at abot kaya. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki para makuha ang benepisyo nito. Sa mga palengke sa probinsya, makakabili ka na ng isang bungkos ng sariwang lato sa murang halaga. Kahit walang masyadong luto, sapat na itong haluan ng kaunting suka at pampalasa para maging espesyal na putahe. Isa rin itong patunayan ng matibay na ugnayan ng mga Pilipino sa kalikasan. Sa bawat kagat ng lato, dama mo ang sariwang hangin ng dagat at ang simpleng pamumuhay ng mga taga-isla. Para sa mga kababayan nating senior, lalo na yaong may mga iniindang pananakit sa katawan, ang pagkain ng seaweed ay isang likas at masustansyang paraan upang alagaan ang kalusugan. Kaya sa susunod na mamalengke ka o magbakasyon sa mga lugar sa baybaybayin, huwag kalimutang isama sa iyong bilihin at lato at guso. Isa itong paalala na minsan nasa paligid lang natin ang lunas mula sa dagat, mula sa kalikasan at mula sa ating sariling kultura. Mura, natural at ang ginhawa para sa mga binti at kasukasuan. Pangpitong pagkain, sabaw ng buto o bone broth. Lihim ng matatanda para sa lakas ng katawan. Sa wakas, dumako tayo sa isa sa pinakamatibay at pinakapinagkakatiwala ang lihim ng mga matatandang Pilipino pagdating sa pagpapalakas ng katawan at pagpapagaan ng pakiramdam ng kasu-asuan. Ang sabaw ng buto o mas kilala ngayon bilang bone broth. Hindi lang ito basta ulam na pampainit sa malamig na panahon kundi isa itong tunay na liquid gold para sa kalusugan. Lalo na sa mga senior na unti-unti nang humihina ang buto, kasukasuan at tuhod. Sa tradisyon ng mga lumang henerasyon sa mga probinsya mula Ilocos hanggang Mindanao, karaniwan na ang sabaw ng buto tuwing may lagnat, masakit ang kasukasuan o kapag malamig ang panahon. Kapag tagulan o may bagyo, tiyak na may nakasalang na malaking kaldero sa pugon na may laman na buto ng baka o baboy. Pinapakuluan ng dahan-dahan sa loob ng 6 hanggang 2 oras. Minsan pa nga, overnight itong pinapakuluan habang natutulog ang buong pamilya. Ang matiyagang proseso ng paglaga ay naglalabas ng mga collagen, gelatin, calcium, magnesium at phosphorus mula sa mga buto. Lahat ng ito ay panguna kailangan ng katawan para sa malusog na kasukasuan, balat at buto. Sa kultura ng Pilipino, hindi nawawala ang pag-aalaga ng lolo't lola, kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit marami sa kanila ang nananatiling matatag at aktibo kahit lampas 70 na ang edad. Isa sa mga sikreto nila ay ang simpleng pagkain na gaya ng sabaw ng buto. Hindi ito mamahalin o mahirap hanapin, madalas pa nga makakabili ng mga buto sa palengke sa halagang abot kaya. Sa mga lungsod, muli itong sumisikak bilang superfood sa mga health-conscious na Pinoy at lalo na sa mga seniors na gustong mapanatili ang lakas kahit hindi na bata. Para sa mga gustong subukan, simple lang ang sangkap. Buto ng baka, baboy o manok, haluan ng luya, bawang, sibuyas, kaunting suka at asin. Pakuluan sa mahinang apoy ng ilang oras hanggang sa lumapot at kumapal ang sabaw. Ang lasa ay lalong sumasarap habang tumatagal. Maaari itong inumin sa umaga kapalit ng kape o sa gabi bago matulog para mapawi ang lamig sa katawan. Para sa mga seniors na may problema sa pagnguya o ayaw ng mamantikang pagkain, mainam ito dahil madaling lunukin, walang kolesterol at natural ang sangkap. Bukod sa nutrisyon, ang sabaw ng buto ay may kasamang emosyonal na halaga. Nagpapaalala ito ng yakap ni Lola ng pagtangkilik sa sariling atin at ng pagkalingang Pilipino. Sa bawat higop ng mainit na sabaw, dama mo ang pagmamahal ng pamilya, ang kabutihang likas sa simpleng pamumuhay at ang karunungan ng mga naunang henerasyon. Kaya't sa mga senior nating kababayan, huwag kalimutang isama sa inyong lingguhang menu ang sabaw ng buto, isang tradisyonal na pagkain na nagbibigay lakas, ginhawa at koneksyon sa ating ugat bilang mga Pilipino. Pangwakas na kaisipan. Panatilihing malusog ang katawan, huwag pabayaan ang kasukasuan. Ngayong nalaman mo na ang 8 collagen-rich na pagkain na makatutulong sa iyong mga binti at kaso-asuan panahon na para simulan ng pagbabagong ito sa iyong hapagkainan. Hindi kailangang maghanap pa ng imported o mahal na pagkain. Ang mga sangkap na ito ay bahagi na ng kulturang Pilipino at madaling matagpuan sa palengke o talipapa. Tandaan, kapag malakas ang kaso-kasuan, hindi ka madaling mapagod. Mas gumiginhawa ang pakiramdam at mas na-enjoy mo ang bawat araw kahit ikay nasa edad 60 pataas.
Sa kultura natin, ang pagkain ay hindi lang pampabusog kundi gamot din. Kaya't gawing ugali ang pagdagdag ng collagen-rich foods sa iyong araw-araw na pagkain. Isama ang iyong pamilya sa pagbabagong ito at sabay-sabay ninyong maranasan ang ginhawa ng malusog na kaso-asuan. Sa bawat kutsara ng sabaw, sa bawat kagat ng bangus o itlog ay isang hakbang palayo sa pamamaga at papalapit sa mas masiglang pamumuhay. Kaya't simula ngayon, sabay-sabay nating sabihing goodbye pamamaga at hello malusog na katawan. Para sa ating mga lolo at lola. Tandaan, hindi pa huli ang lahat para maging masigla. Basta tama ang pagkain at maingat ang pamumuhay. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magagandang content upang bigyan ka ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na